malinaw naman na ito ay saber rattling lang ng Marcos administration coming from Mr. Bersamin and Mr. Remulla. Wala namang ganun eh. Unless they are courting a constitutional crisis, do you think the 20th Congress will allow it? Na isang miyembro nila will be taken out and be brought to another country by extrajudicial rendition? That will never happen. They must be daydreaming, no? Hindi papayag ang mga senador na yan. Kung si Trillanes nga na mukhang gago, hindi nila pinakawalan eh. 'Di ba? Ito pa katatapos lang ng eleksyon. Oh, for all you know, anong tawag dito? Baka masurpresa pa tayo, baka si Bato pa ang maging Senate President eh. No. Kung ano lang ito, puro pakulo ito. If you ask me, Admar, itong mga pagbungalit ng mga ganitong statement, ano ito, pambulabog lang ito para, number one, mahinto na yung usapan, yung upak kina Marcos, maitago yung nangyari sa Beverly Hills, Hilton. Marami silang tinatagong kapalpakan eh. Walang nagawa, bumabaha, walang tulong, walang pera ang gobyerno, nangungutang. All these things, they need something na mapag-usapan ng tao. At itong pagbabaling ng kunyari, dadakpin, idadali nila, i-turn over nila, these are all diversion, Admar, if you ask me. Unfortunately for him, no? Kasi nga, di ba, ang yabang-yabang nung mga press release ng gobyerno, ng PCO lalo na, nung bago pa siya umalis, pinagyayabang na si President Marcos ang kauna-unang ASEAN leader na inimbita ni President Donald Trump. Binabanggit mo yung mga binabahang lugar kanina, Admar, wag natin kalimutan, halos buong Pampanga ay lubog din sa baha, especially sa Macabebe and Masantol, Admar. Saan kaya located yung 5,500 no, na mga flood control projects? Tsaka hindi pa kasama yung ngayon. Nandyan lang yan, except for one na binangga ng barko, sabi ng presidente natin. Nandyan lang yan. Baka sasabihin, nandyan lang po yan, pero wala doon sa mga binahang lugar. para dahil yung sa Mandawi, natagpuan na yung yung flood control. Naalala mo yung flood control na imbis na gamitan ng iron bar, no? Ay kawayan. Biniyak na kawayan ang ginamit. Kaya madaling nasira, no? Kaya ngayon, halos Cebu lubog din sa tubig bahay, especially in Talisay and Mandawi area. Opo, ito yung medyo sa habagat eh. Kasi merong pag-aaral pala na lumabas mga eksperto dito sa Pilipinas at katuwang yung ibang foreign agency ata na kung ikukumpara sa mga nagla-landfall na bagyo, di hamak na mas marami po yung tubig, ulan, na binubuhos ng hindi nagla-landfall, no, na mga bagyo malayo sa mainland, like kagaya po dito sa nangyari sa bagyong Krising, na dumalayo siya, pero kahit nasa Mindanao ka, dahil hinahatak nito, pinapalakas nito ang habagat, hagip buong Pilipinas, ganito ka mapaminsala ang habagat, Manong Jay, which is yung iba kasing mayroong karakter, yung ibang karakteristik, yung ibang bagyo na hangin lang ang dala, walang masyadong ulan, pero mas delikado kung nagsanib persa itong habagat na maraming mga pag-ulan at palalakasin ng bagyong mga bagyo, Manong Jay. May request lang siguro tayo sa ibang mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nagpo-post sa social media para malaman kung ano nangyayari sa kanila, no? Ilagay lang sana nila kung saan yung exact na lugar. Kasi kung minsan magigitla ka, inaalod yung mga truck, yung gano'n. Tapos walang lugar, hindi mo alam kung mga kamag-anakan mo na pala talaga affected doon. So, yun lang ang request. Ngayon, yung habagat kasi, Admar, yung ulan yan. Ulan na, imbis na kunyari, ulan na pang isang buwan, ibabagsak ng 2 oras. Kaya ang nangyayari, talagang kumpul-kumpul yung tubig, mabigat talagang babahayin ka. Opo. Pero dito muna tayo sa una nating topiko kasi alam ko mahilig ka sa sports.
Hindi lang yung sa volleyball, basketball. Kahapon, abay, ano bang masasabi mo nito? Kasi 46 years old na itong si Senador, former Senator Manny Pacquiao, ang pambansang kamoo. Kalaban niya, mas ano pa ito, mababay pa yung edad eh. Ako, 36 na ako. Itong si Barrios, 30 20 years old. years yata ang kanilang pagitan. Oo, 30 years old siya, si Barrios, 46, napakalaki. 16, almost dalawang dekada yung agwat nila. Siguro nagbaboxing na, kumbaga fan siguro itong si Barrios nung kainitan ni Pacquiao, no? Pero lumalabas dito na majority draw. Ikaw ba napanood mo yung buong laban, at kung ikaw ang tatanungin, kagaya ba ni Pacquiao ang magiging hatol mo? Usually, hindi man kaila sa mga nauna sa iyo ng konti sa edad, ano, na ako ay matagal na boxing producer. As a matter of fact, nung ma-strip si Manny Pacquiao ng kanyang title sa flyweight division at nawala siya sa ere, tayo, Admar, ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makabalik sa larangan ng professional boxing. Katulong ko noon si Mr. Anong tawag ito? Mr. Elorde. Nangapital kami ng konti para mabigyan siya ng break ulit para makabalik. Ngayon, kahapon, pinanood natin magmula pa sa laban ni Yumir Marcial, no? Isang Filipino middleweight na nanalo rin, no, by way of knockout, at si yung Boholano na si Magnifico Magsayo na nanalo naman convincingly sa unanimous decision against a very, very good boxer. At lahat ng pre-fights leading to the fight between Mario Barrios and Manny Pacquiao. At pagkatapos ng laban, nire-review natin every round yung computer punch box, no? At lumalabas sa tama yung desisyon ng dalawang judges, no, kung sa tingin namin, kahit na tingin ni former Governor Manny Piñol ng North Cotabato, na nag-monitor din sa laban, except for one judge na pinaangat niya si Barrios, kaya nagkaroon ng majority draw decision. Pero kung titingnan mo yung computer punch box, lamang sa ibinatong suntok si Barrios, subalit ang tama, mas mababa ang porsyento ng tama ng kanyang mga suntok against Manny Pacquiao, who has a better hitting punches, no? Kaya lahat ng mga boxing aficionados, mga eksperto, former world champions, ay isa ang kanilang pananaw na dapat ay nanalo si Manny Pacquiao. Pero yun nga, sa desisyon naman, dahil majority draw, desisyon ng mga judges is always final unless magkaroon ng mga protesta. Pero wala naman protesta lumabas. But kasi pag tinignan mo, kahit na sa mga replays, mga slow motion, nakakalamang yung mga tama ni Manny Pacquiao, no? Hindi mo nga akalain, at maging si Barrios ay aminado na hindi niya akalain na ganun pa rin for a 46 years old. Ganun pa rin ang kilos, galaw at bato ng mga suntok, no, ni Manny Pacquiao. Except, hindi na siyempre yung Manny Pacquiao na 26-year-old na talagang sa lunggo pa gabaragdong ang iyang suntok, no. Talagang kabilis, no, parang machine gun. Pero mabilis pa rin, pero yung siguro yung bigat ng kamao niya hindi na ganun kasing bigat na it will, kasi yung mga binatong niya yan, kung kapanahunan ng lumalaban pa siya kina Morales, malamang na-knockdown na yun si Barrios. Kaya lang, yun nga, pag nagkakaedad, kahit sa ang sports, talagang nababawasan yung bigat ng kamao, yung palo, yung liksi mo, no, bilang isang atleta, Admar. Sabi nga dito sa CompuBox, out of 658 na mga ibinatong suntok ni Barrios,
120 yung nagland kumpara sa 101, mas Tumama. mataas ng 90. Pero doon sa power punches, mas marami naman yung power punches ni Pacquiao, 81 kumpara sa 75. Mas marami ding pinakawalan si Pacquiao ng mga power punches. Pero hindi po ba si Barrios bilang kampiyon, dapat magpakita sila ng kampiyon kasi hindi, kumbaga parang bata siya, kampiyon siya, hindi niya naipakita na kaya niyang talunin yung halos 2 dekadang mas matanda sa kanya sa laban na kahapon. Parang tingin ko parang hindi niya ipinakita yung kanyang pagiging kampiyon na dapat doon nominan niya. No, kaya nga medyo na madidismaya ka kasi ang ganda ng laban tingin nga ng nakararami ay panalo doon si Pacquiao kasi bilang kampiyon puntos lang yung hahabulin mo. Actually, na-draw pa nga, di ba? Yun, anong Jay? Correct. Kasi ganito yan, Admar, no? Kung talagang nasa sirkito ka ng boxing, maintindihan mo bakit ganon ang galaw ni Barrios, no? Kasi number one, tandaan mo yung mga pinabagsak at sinira ang mukha ni Manny Pacquiao. Si Miguel Cotto, kabasag-basag ang mukha. Ang dati-dati walang talagang pag tinamaan yan, talagang tumba ka, no? Pero tinumba yan at binugbog ng gusto ni Manny Pacquiao. Si Margarito, na mas matangkad, na kasing tangkad halos ang height difference ni Barrios at ni Pacquiao, no? Si Margarito, bugbog sarado rin, halos hindi na makakita. Naawa na nga si Manny Pacquiao doon sa 11th round ng laban nila. Ayaw na suntukin, no? Pero pinapahinto niya sa referee, pero hindi gumagalaw yung referee. Nasira rin ang gandang lalaki ni Pretty Boy, golden boxer. Pati yung iba pang mga tanyag at mabibigat na mga boxer. Kaya kung ikaw ay professional boxer, mag-iisip ka ng maraming beses kung magbabara-bara ka kay Manny Pacquiao. Baka abutin mo yung inaabot itong mga basketball great na nasa Hall of Fame na, no? Kaya hindi mo rin masisisi na may konting daga si Barrios dun sa laban nila kahapon, Admar. Opo, pero sa tingin mo kaya pa or dapat nang magretiro itong si Manny Pacquiao para na rin sa kanyang kalusugan, Manong Jay, kasi yung mga hinahamon niya hindi naman yung mga kaedad niya, though meron siya mga exhibition matches before nitong laban na ito, pero halimbawa ngayon 30 years old yung kanyang hinamon at yun nga hindi siya nagpadumina. Pero sa tingin mo kakayanin pa niya ng isa pa, kasi parang gusto yata na mag-rematch at sinabi niya na willing pa rin siya na lumaban dahil nga dito sa naging resulta ng kanyang laban kahapon. Ang problema kasi kay Manny, hindi naman siya nakikinig eh. Ilang beses na siyang sinabihan ng mga kaibigan, mga concerned sa kanya, pamilya niya, na it's time to hang the gloves, no? Na mag-retire na siya, pero alam mo, parang kagaw yan eh, parang germs yung laban na yan, parang gusto pang maglaro, no? Of course, very tempting yung premyo, especially isipin mo, ini-expect ang koleksyon ni Manny ngayon, kung hindi nakikinig si Secretary Ralph Recto, baka nasa anywhere between 780 million up to about 1.4 billion ang kanyang kikitain dito sa laban na ito, mula doon sa purse, no, sa premium niya, hanggang doon sa mga royalties niya sa pay-per-view. So ito kasi kung nasanay ka o kaya may naglalaan pa siya, may pinag-iipunan pa siya, o may mga bayarin siya, at ganito pa rin kaganda, ka-tempting yung mga offer o maaari niyang kitain, mahirap pigilan yung mama, no? Pero kung ang kalusugan, kung ano pa man, sabi nga ni Kifi, sa laki ng kinita niya ngayon, kung wala naman siyang mga obligasyon, pwede naman siyang mag-iwan pa ng legacy niya. Wala na siyang
sa totoo lang, wala na siyang patutunayan eh. 8 division champion, siguro mga 21 beses na siya nagkampiyon sa iba't ibang division, sa 8 division na yan. So, kung tutusin, wala na siyang dapat patunayan pa, Admar, no? Pero yun nga, siya lang ang makakasagot niyan kung ako, kung kapatid niya ako or bilang dati niyang boxing promoter, producer, I will advise against it. Kasi ayoko siyang makita in the same vein na nakita ko si Muhammad Ali na kakalug-kalug ng katawan. Kasi hindi biro yung sports na yan, naalug ang utak mo, ang maraming tama yung katawan mo, yung mukha mo, lahat. At saka yung haba ng mga training dyan, this will tell. Mabuti ngayon, 46 pa lang siya, magpo-47. Ako 70, ang dami ko nang niraramdam. So, baka naman gusto niyang hindi na umabot ng 70. Kaya, nagdidesisyon siya. Pero, if he cares about his family at yung kalusugan niya, makabubuti talagang magpahinga na. No? Pero sabi ko nga, hindi ko naman sinasabing mukha siyang pera, pero very tempting, Admar, yung price. In fact, if he says today na isang laban na lang siya after this, no, lalaban na lang siya minsan tapos magre-retire siya, I'm sure yung price na kikitain niya ay talagang siguro nasa anywhere between 1.5 to 2 billion pesos, Admar. Opo, and meron naman siyang promotions, 'di ba? Marami din namang boxer like kagaya ni Oscar De La Hoya, 'di ba? Meron siyang Golden Boy promotions na pwede naman siyang kumita mula pa rin sa pag boboxing. Nakita ko nga rito kasama sa kanyang is yung dogfight sa undercard fight pala sa kanyang laban kahapon, itong si Yumer Marshall, yung dating bronze medalist, no? 6-0 kahapon, knockout niya yung kanyang naging kalaban. Marami siyang mga dito, pati si Jonas Sultan pala kabilang sa kanyang hinahawakan ngayon, no? Marami siyang hinahawakan din ngayon ng mga Filipino kilalang Filipino boxers, Manu J. Correct. Alam mo, dalawa lang ang panalo kahapon ang talagang nanalo, no? Number 1, panalo yung nagpapasugal sa Las Vegas, Nevada, no? Na, kasi sila, kabig yan Talo, manalo, tabla, kabig yan. Once na nag-bet ka, kinita na nila. At saka ang panalo kahapon, sa pagandahan at saka pabonggahan ng suot, si Jinky. Yun nga At pero ano pala siya doon, no? Tiba-tiba siguro yung kasi siya, underdog pala siya doon. Doon sa pustahan. So maraming tiba-tiba kaya sana yung mga pumusta ng tabla, kumita. Meron ding pumusta ng tabla, pero mas malaki ang kita kung pumusta sila na panalo. Kung nanalo si Pacquiao, malaki yung kanilang kita. So, yan. Merong 2 rounds knockout, merong 6 rounds, merong aabot si Manny Pacquiao ng 12 rounds, merong magdudraw. Yung mga ganon, nananalo pa rin yun. Kaya lang, talagang hanggang doon lang ang Kaya nga, ang biro nga sayang Sa Las Vegas naglaro si Manny. Kung dito sa Pilipinas, baka na-declare siyang panalo ni Chairman George. Sabi nga dito ni Mario Barrios, kasi 30 years old ito at bumilib siya. Sabi niya, that's crazy. His stamina, he can still crack and he's still strong as hell. His timing, his rhythm, everything. He was still a very awkward fighter to figure out. Siguro kung magkaedad sila nitong si Pacquiao, talagang bagsak kasi kumbaga dahil lang siguro bata pa siya, medyo yung kanyang chin siguro kaya hindi. Ang isa talagang hindi ka panipaniwala doon kahapon yung stamina niya. Imagine up to 12 rounds. Grabe pa ang footwork niya tsaka yung throwing of punches niya in succession. 2 buwan yung kanyang naging training, sabi niya sa paghahanda niya, and nakita nga niya na kaya pa niya
no, doon sa yung mga nakipagsabayan sa kanya mas bata talagang nahihirapan din doon sa klase ng regimen na kanyang ginagawa sa kanyang pagsasanay. For a championship fight, yung 2 buwan kulang na preparation yun. Pero pinakita niya na 2 months kaya niyang ipundar yung ganyang energy, yung galing. Lalo pa siguro kung naging eksaktong 3 buwan yung preparasyon niya, Admar. Okay. Samantala, dito tayo sa mga mabibigat pa na issue, no, Manong Jay? Dito tayo kay Mr. Marcos Jr. Nasa Estados Unidos na ito at kaninang madaling araw, Philippine time, nang nakarating ang Pangulo at layunin nito yung pakikipag-ugnayan patungkol doon sa pagbaba ng taripa kasi mula 17% nung unang pahayag noong Liberation Day, April 2025, abay ginawa itong 20% ni President Donald Trump. No, ang pinakamababa yata yung Indonesia, pero kumbaga 1% lang yung lamang natin dito sa Southeast Asia. Sabi pa dito, maliban sa usapin patungkol sa taripa, maaari daw mapag-usapan din yung mutual defense, seguridad at yung issue dyan po sa West Philippine Sea. Anong masasabi mo rin dito, Manong Jay? Sabi pa dito ni BBM sa kanyang departure address. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and United States. Manong Jay. Unfortunately for him, no? Kasi nga, di ba, ang yabang-yabang nung mga press release ng gobyerno, ng PCO lalo na, nung bago pa siya umalis, pinagyayabang na si President Marcos ang kauna-unang ASEAN leader na inimbita ni President Donald Trump. Wala yan sa imbitasyon pero yaman lamang na pinapakita mo yung aeroplano. 1 week ago, nung una nating malaman na palipad ang presidente, sinabi natin, he's flying on a private jet, no? At hindi sa PR-001. At tama nga, na the same private jet na madalas niyang gamitin habang siya ay nag-iikot dito sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. And I understand, kung hindi ako nagkakamali, this is the same jet that brought President Duterte to The Hague, no? Nung siya ay in extrajudicially rendition sa the Netherlands, Admar, kung napapansin mo yung aeroplano. At saka kung napapansin din ng ating mga kabayan nung sinalubong siya madaling araw oras sa Pilipinas, these are third rank diplomat from the State Department na sumalubong sa kanya, and not the Vice President, not the State Department Chief. These are ordinary protocol officers, no? Na kahit na nung ako ay nasa IBP program, ay nakadaupang palad ko na itong mga personalities na ito dyan sa Washington DC, Admar. And tingin mo kayang magkaroon ng negosasyon at kayang mapababa ni BBM? Meron ba siyang kakayanan sa pag-negotiate parang kagaya sa Vietnam na napababa? Yung ating mga kababayan sa SMNI, no? About 3 days ago, ay may nag-leak na draft kung tawag dyan ay kasunduan o agreement, no? Trade agreement. Hindi lang siya basically trade agreement, kundi may kasama pa rin siyang component on defense and security na inilahad ni Ka-Eric, no? And the same has been brought to my attention early this morning na ito na yung lalagdaan nila. At wala akong nakikitang advantage. In fact, napaka one-sided nung trade agreement, if I may say, no? Dahil ito ay lahat patabig para sa Amerika, unlike those agreement that were given to Singapore, for example, Malaysia, Indonesia, and Vietnam, na naibaba nila at nagkaroon pa ng paborableng kondisyon para sa mga bansa
sa kanilang pagluluwas katulad ng Vietnam, ng Malaysia at ng Singapore. Understandably sa Singapore because napakaraming mga US companies na based in Singapore, no? But for Malaysia, for Vietnam and Indonesia, napaka-effective ng kanilang pakikipag-ugnayan even without their chief executive of their country going to the United States. They were able to get meaningful na pabor sa kanilang bansa nakuha nila dun sa negotiation nila kaugnay sa trade agreement with the United States. At walang limitations with respect to trading to other countries other than the United States. For example, ang Vietnam was not prevented from actively participating in a trade agreement with China and other countries belonging to the BRICS, no? Dito sa draft na nakita natin from our sources, from SMNI news sources, ay talagang very, very one-sided, Admar. So kumbaga ginamit pa rin yung ating 'di ba ang ginigit dito na meron tayong independent foreign policy. Sa tingin mo tutumbok pa rin doon sa sinasabi ng konstitusyon kung totoo man na yan ang itutuloy sa negosasyon ng Pilipinas at Estados Unidos? Meron pa akong isang worry doon kasi may isang provision doon sa draft, no? I hope it's not the official agreement na pipirmahan ng presidente bukas or ngayong araw ito. Yung patungkol sa war footing ng Taiwan, no, over China, which is really nakakapanindig balahibo, no, so to speak, kasi ayaw naman natin pumasok sa giyera na hindi naman tayo talaga ang principal na kalaban. No, I hope wala yun, no, kasi pwede namang mabago pa kung halimbawa, pero alam mo, usual na sa kumukover tayo sa mga ganyan noong panahon natin, Admar, whatever is drafted at nai-advance na, yun na usually ang nilalagdaan ng mga partidos pagdating ng araw ng lagdaan, Admar. Pero hindi rin natin pwedeng isantabi. Maaari din ba na mapag-usapan doon ang patungkol sa naging matinding hakbang ng Estados Unidos kontra sa ICC? Considering kahit nasabihin ng kasalukuyang administrasyon, unang sinasabi ng Marcos administration, hindi re-recognize ang ICC, hindi makikipag-ugnayan yung Pilipinas sa ICC, yet ang kanilang ginawa daw ay sa Interpol lang, pero ang warrant of arrest ay dito nga po sa ICC. Naging matindi yung mga polisiya ng Estados Unidos sa ilalim ng Trump administration against ICC, no? Yung mga judges pa nga talagang pina-freeze ata yung accounts at lahat ng mga bansa o kung sino man na makikipag-ugnayan sa ICC ay meron ding mga sanction at nakita natin yung naging resulta kay PRRD. Ano nakikita mo, Manong Jay? Maaari ba na maano rin ito? Baka masurpresa, baka di na, sabi nga ng ibang netizen, baka di na makabalik si BBM dito sa Pilipinas. Ayoko kasi baka sabihin naman nagpe-peddler tayo ng fake news sa Admar, no? Pero ang dami-dami from our sources within the State Department, within the White House, na nakadaw pa ang palad natin for so many occasions that we were covering the USA, dyan mismo sa may Capitol Hills, sa White House, sa State Department, na nagsasabing merong wala sa aktual na kasunduan pero may mga higing na even before the agreement is signed, may mga hindi naman kaila sa lahat na talagang ayaw ni Trump dyan sa ICC. So may mga kwento na baka isa sa mga kondisyon na hihingin ni POTUS kay PBBM ay yung tiyakin muna na nakabalik maibabalik niya mismo
ni BBM si PRRD sa Pilipinas bago magbigay ng anumang ayuda o kaluwagan sa pangangalakal ng Pilipinas at United States of America. Edmar. So kumbaga ang sinasabi nyo po, maaring wala doon sa nabanggit na possible na mga pag-uusapan nila, maaring meron pang maisisingit dyan na baka masurpresa. Meron din ganyan palang mga insidente na rin, Manang Jay. O kasi posibleng nakarating, posibleng hindi makarating dahil ang tindi ng intelligence network ng Amerika eh. Imposibleng hindi makarating sa kanila yung balitang nagkakaroon ng lagayan ng sulan sa ICC judges para gumalaw at mabilanggo si Mr. Duterte sa The Hague, no? So na alam naman natin galit na galit si Mr. Trump at wala pa tayong naririnig na posisyon na iniligay ang Pilipinas o nilabas si President Marcos na sumasang-ayon openly doon sa panawagan ng Amerika sa mga kalyadong bansa na tumulong, no, doon sa kanaisan ng Amerika na gipitin ng gusto itong ICC, including financial transactions and other support to the operation of ICC. Dahil alam naman natin ngayon ang problema ng ICC, saan sila kukuha ng kanilang pangsweldo, panggastos dahil lang lahat ng pera nila ay naka-frozen, no, at doon sa system of banking, kahit na sa ibang bansa nakabangko yan, yung pera nila hindi rin nila ma-withdraw because they have to follow that system that requires the approval of the Federal Government of the United States, yung fiscal management nila ron, yung banking management nila or banking system sa Amerika. Opo, at napag-uusapan yung patungkol sa ICC, no, dahil pumutok yung balita nitong nakalipas na linggo na sakaling maglabas muli ang ICC ng warrant of arrest. Kung subject dito si Senador Bato de la Rosa, ang sabi po ng palasyo sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, wala daw babaguhin doon sa proseso, doon sa pinatupad nila kay former President Rodrigo Duterte, lalo na kung walang ilalabas ang Korte Suprema na desisyon doon sa pag-question nga, no, sa legal ba yung pag-aresto, pagpapadala doon sa the Netherlands, no? So wala silang babaguhin. Sabi pa nga dito ni ES Bersamin, and I quote, "We're not going to do things differently unless the Supreme Court in those pending cases makes a different announcement about how we should proceed." Sabi pa niya dito, "If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president. If the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol, there is nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. We're not the ones who will make politically motivated actions or those attributions to us that we are unfair." Hindi daw ito politically motivated, sabi ni Bersamin. Anong masasabi mo dito, Manang Jay? Ang unang reaction ko dyan, Lucas Bersamin, ikaw ba yan? Former Chief Justice of the Supreme Court? Are you the ones talking? Parang unbelievable for a former Chief Justice of the Philippines Supreme Court making those statements which alam naman ng lahat, any student of law or estudyante pa lang ng batas ay nakakaalam na ito ay tandisang kabalintunaan, no, ng ating saligang batas at lahat ng umiiral na batas. Pero having said that, Admar, malinaw naman na ito ay saber-rattling lang ng Marcos administration coming from Mr. Bersamin and Mr. Remulla. Wala namang ganun eh. Unless they are courting a constitutional crisis, do you think the 20th Congress will allow it? Na isang miyembro nila will be taken out and be brought to another country by extrajudicial rendition?
that will never happen. They must be daydreaming, no? Hindi papayag ang mga senador na yan. Kung si Trillanes nga na mukhang gago, hindi nila pinakawalan eh. 'Di ba? Ito pa katatapos lang ng eleksyon. Oh, for all you know, ano tawag dito? Baka masurpresa pa tayo, baka si Bato pa ang maging Senate President eh. No. Kung ito, ano lang ito, puro pakulo ito. If you ask me, Admar, itong mga pagbungalit ng mga ganitong statement, ano ito, pambulabog lang ito para, number one, mahinto na yung usapan, yung upak kina Marcos, maitago yung nangyari sa Beverly Hills, Hilton. Marami silang tinatagong kapalpakan eh. Walang nagawa, bumabaha, walang tulong, walang pera ang gobyerno, nangungutang. All these things, they need something na mapag-usapan ng tao. At itong pagbabaling ng kunyari, dadakpin, idadali nila, i-turn over nila, these are all diversion, Admar, if you ask me. And dito naman tayo sa isa pang topic dahil marami pong mga naging payag itong si Vice President Sara Duterte Manong J, no? Kabilang dito kung bakit hindi kailangan na tumigil yung mga Pilipino sa panawagan na free former President Rodrigo Duterte. Panoorin muna natin yung kanyang naging sagot ukol dito. Ma'am, sinasagawa ngayon ang Free Rally Duterte dito sa The Hague, then Metro Manila and Davao City. Bakit hindi dapat tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat palayain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo. Una-una nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa The Hague. Marami ang nagbiyahe at marami ang wala pang tulog. At lahat ay gumastos ng sarili nilang pera para ipakita ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi natin tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa sa kanya? Dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala dito sa The Hague ay si dating Pangulong Duterte ang foremost staunch critic ng administrasyon ni Marcos. At para sa kanila, ayaw nila ng merong oposisyon o ayaw nila na merong kumukontra sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pagtugot sa pagpayag na merong oposisyon o na nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon. Ayan, napakabigat ng kanyang naging pahayag. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman ay ginagamit ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Manang Jay. Malaki ang mangyayari, no? Malaking magaganap na dapat talaga hindi mahinto unang-una because ang pinakalarawan ng matibay na demokrasya ay ang pagkakaroon ng mabunganga o maingay na oposisyon, no? Kasi yan ang yan ang checks and balances in a democracy. Ngayon, hindi na tayo demokrasya kung hindi natin pahihintulutan ang isang malusog na oposisyon. Kaya dapat talaga, at yan ay nakikita ko, Admar, na lalong lulusog yan after July 28, no? After the opening of Congress, the 20th Congress, kasi tingnan mo ang daming mangyayari. Number one, magpapile ng resolution na i-announce na ito ni Senator Dante Marcoleta, a resolution declaring illegal yung extrajudicial partition ng pagkakanulo
rendition rather, o pagkakanulo kay former President Duterte sa The Hague, Netherlands, no? And this is a very strong voice kasi pag naipasa yan, makaka-copy furnish yung United Nations and all the other nations would know it, eh talagang malaking pressure yan for the ICC to act, and even for the government of the Republic of the Philippines, dahil lalabas na kaya dito si Bonget, si Marcos, kapag ka hindi siya gumalaw when the Senate of the Republic of the Philippines passes a resolution declaring illegal and unconstitutional what they have done in March 8 o March 11 of 2025, no, yung pagkakanulo nila kay former President Duterte. Number two, there is a strong possibility kasi binasa ko kanina yung resulta o yung tugon ng House of Representatives doon sa Supreme Court, na ang sinasabi lang nila, the House of Representatives or Congress for that matter has the sole jurisdiction with respect to impeachment and not answering the 9 questions na pinadala ng mga maestrado ng Supreme Court for them to answer yung tungkol sa impeachment 1, 2, 3 and impeachment 4 na hinihingi ng Supreme Court pursuant to the petition filed by the lawyers of Mindanao and also by the lawyers of Vice President Sara Duterte. Pangatlo, I understand from my sources na on the day after the inauguration of the 20th Congress, kakagad ko questionin yung jurisdiction on the impeachment, which may throw to the wastebasket all the pages of the fourth impeachment, the articles of impeachment that was submitted by the House of Representatives, the 19th Congress of the House of Representatives, into the waste can, at baliwala na ito. Pangatlo, there is a bill which may be amended calling for the passage of the law declaring it unlawful, no? Yung kay Amy Marcos. Pero more than that, meron pa rin tayong isasubmit na kaso sa Ethics Committee against senators, foremost of which is Senator Risa Ontiveros, against tampering of witnesses and giving them payola to testify falsely on people like the former President and Pastor Apollo Kibuloy, na naging dahilan kung bakit nakapiit ngayon yung mga personalities na hindi naman dapat, no, including itong possible reopening of the anong tawag dito, yung Makati incident, na yung pulburon issue, no, against Mr. Marcos, at yung naganap na dahil pera ng gobyerno ginastos na iskandalo doon sa Beverly Hilton Hotel, involving the First Lady and 8 other officers of the Republic of the Philippines, 2 senador, 1 congressman, 1 cabinet member at sub-cabinet members, no? So, ang dami-daming haharapin nitong present dispensation with respect to itong issue of corruption, issue ng national shame and scandal, issue ng national security and propriety, and graft ng mga key personalities of the Marcos administration, Radman. Opo. Samantala, sa ibang topiko naman, dahil itong online gambling, talagang grabe yung paglipana nito ngayon, di ba? Wala na nga yung sinasabing pogo, no? Pati nga yung kumbaga parang nilabanan nila. Oo, binanatan nila yung pogo, tapos yung isabong, 'di ba? Kung matatanda mo yung naging hakbang ni FPRRD rin. Pero biglang laganap itong online gambling dahil ang nagpo-promote nito mismo mga vlogger, mga influencer, content creator at mga artista. At tinanong din itong si Vice President Sara Duterte, at ito yung kanyang naging tugon. Panoorin natin ito.
As you stand on online gambling. Usap-usapan po ito ngayon, ma'am, sa Pilipinas, since marami na po ang naiingganyo dahil pinopromote po ng mga artista o influencer. I am against online gambling. So, hindi ako sang-ayon sa lahat ng klase na pagsusugal online dahil hindi nakokontrol ng mga magulang ang access ng kanilang mga anak dyan sa internet. At napakadali, ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na diyan sa online gambling, ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Kaya okay ako sa regulated na gambling na hindi lahat nakakapasok doon at hindi lahat nakakasugal. Pero kapag nilagay mo siya online na hindi na natin makukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Ayan, Manang Jay, ano masasabi mo niyan? Tama siya. Tama siya kasi unang-una, yun namang mga endorsement talaga hanap buhay yan eh. Yung iba, hindi naman katulad nating lahat ng mga tao na mataas ang at malalim yung ating spiritual foundation na kahit na siguro offeran pa ako or ikaw ng 30 million to endorse scatter or whatever online gambling, hindi mo tatanggapin yan dahil alam mo na yan ay labag sa anong tawag nito, sa paniniwala mo, sa pundasyon mo, spiritual, religious, and even moral, no? Pero kasi ang ugat niyan ng lahat ng yan, Admar, ay yung pinayagan ng gobyerno kasi. Kasi kung walang pinayagan ng gobyerno, ang Administrasyong Marcos, sinalis nila yung POGO na ang kliyente ay tagalabas ng bansa, ang ipinalit nilang IGL ay itong online gambling na iba-iba, DG Plus, Scatter, ano pa ba dyan, kung ano-ano pa. Anong pangalan nito? 888, ano pa ba yung mga laro dyan? Ang kliyente nito Pilipino hindi dayuhan, no? Yan ang kaibahan. Tama naman si Inday. Wala naman diferensya kung regulated dyan. Ang problema sa online, hindi mo mariregulate katunayan, pag nasa loob ka lang ng kwarto, nasa loob ka ng CR, yung bata gagawa ng account dyan. Yung allowance niya for 1 week, pwede niya isugal dyan sa mga online. Wala kang control dyan, no? You cannot control that. Kita mo nga, yun lang regular investment. Maling investment, natatalo pa. Tingnan mo yung ginawa ng GSIS, no? Nag-invest na nga yan sa regulated investment, pero dahil mali yung investment, natalo ng bilyon-bilyon yung pondo ng GSIS. Ganon din sa mga maliliit, mabuti kung sa malalaki ang tatamaan. Kasi yung mga mayayaman, hindi naman naglalaro online dyan Naglalaro yan sa mga casino, high roll, high stakes yan, no? Yung natatalo rito, yung mga tricycle driver, mga ordinaryong tao, mga arawan, nagbabakasakali na baka sila pala rin swertihin, ganon. Pero wala kang panalo riyan Kaya meron tayong sabong tuwing once a week, linggo. Ano pa bang yun mare-regulate mo yun dahil may headcount ka talaga sa online. Wala, talo talaga lipunan dyan, Mar. Talon-talo. Ngayon nga, hindi nga ma-regulate yung paggamit ng gadget doon sa mga minor de edad, sa mga bata. Pag iiyak yung bata, basta-basta na lang maibigay. Hindi pa nga natuturuan ng paano malalaman
kung nasa hustong gulang na yung gumagamit ng cellphone, kasi lahat din pwede maka-access ng mga e-wallets, di ba? Na pwedeng i-connect lang diretso sa mga online gambling na ito. Hindi naman nakikita yan ng mga nasa likod ng online gambling kung yung mga naglalaro ay mga bata. So pahirapan ang pag-regulate kung yung mga nasa hustong gulang lang. Ayo dito naman tayo. Speaking of online. Meron na akong Sige. maikling comment doon sa sinabi mo, no, sa endorsement. Actually, kung gugustuhin lang ng Marcos administration, kaya naman nilang ipahinto yan eh. Yung advertisement na yan, kaya nga nilang ipahinto, ipasara yung mga pages ng mga vloggers eh. No, kinakausap lang nila yung Meta kung sino man yung nagagawa nila ng paraan, kaya ako hindi naniniwala na hindi nila kaya ipahinto kung gugustuhin nila. No? Mm-mm. At speaking of sugal, idinadawit po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa missing sa Bungero, at ito panoorin natin ang naging pahayag din dito ni Vice President Sara Duterte. Meron po nga iba't ibang issue ngayon ang sila kinokonekta sa mga Duterte. Kaya ng missing sa Bungero case. And then sa tingin po ninyo ma'am, hakbang ito para matabunan ang tunay na mga issue na kinakaharap ng bansa? Yes, oo. Matagal mo na sinasabi yan. Noon pa lang kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, ang kapasidad ni Pangulong Marcos kaisipan niya dahil sa kanyang alleged drug addiction at cocaine use, ay hinabol-habol na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong kinestyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga blanco sa budget na pinirmahan ng mga members ng bicameral committee at ng presidente, ay tumindi yung kanilang pagpapanigurado na hindi na makapagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. That is stifling dissent, and that is not democracy. Ayan, anong masasabi mo dyan, Manong Jay? Alam mo yan ang problema, no? Kasi the other day, sabi ni Secretary Boying Rimulya, iniugnay nga niya itong missing sa Bungero dyan pati sa war on drugs. Kaya, nung sumunod na araw, nagsalita yung alias Totoy, walang kinalaman sa war on drugs. So, siguro mag-usap sila, mukhang nawala sa script yung hindi na magkasundo. Pero talagang obvious naman na ang lahat ng ito ay ay may kinalaman sa panggigipit, no? In fact, ang biruan nga ngayon, baka si Magellan pa sisihin, si PRRD nagpapatay hanggang kay Ninoy Aquino. So, ginagawa na itong tampulan ng biro kasi hindi na po makatwiran, hindi na malusog ang diskusyon, ang debate, sapagkat naging katawa-tawa na itong mga pahayag. And coming from no less than the Secretary of Justice, who intends to become an ombudsman, Sus Maria Josep, no? Wag naman sana, no? Wala na sa hulog si Secretary Boying. Kaya ito po ay isang palatandaan na talagang ang ginagawa ng Marcos administration ay hindi na po wasto, at ito ay isang panggigipit na.